Sa unang episode ay nakilala natin ang ating main character na si Rick Gladialatol. Isang F-rank adventurer na nagsanay ng 2 taon sa kabundukan upang lumakas. Kung hindi mo ito napanood ay bumisita ka lamang sa ating channel. Sinubukan ni Rick na kumuha ng exam upang maging ganap na siyang E-rank na adventurer. 32 years old na siya kaya tinuwanan siya at minaliit ng kanyang mga kasabayan sa exam. Hindi nila alam na kahit matanda na pala ito ay kasing lakas na ito ng isang S-rank type na adventurer. Nagharap sa matinding laban si Rick at si Raster kung saan ay nang ibabaw ang determinasyon ni Rick na maging isang ganap na adventurer kaya't matagumpay niya itong tinalo. Ngayon ay hinihintay na lang ni Rick ang naging resulta ng kanyang mga pinaghirapan. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay kasalukuyang nakasalang si Angelica sa isang laban para makuha niya ang ika-40 panalo para tuluyan na niyang matapos ang preliminary round. Nandoon din si Rick at Ryanet upang sumuporta at manood sa kanya. Sa isang malakas na pag-atake ay hindi na nagawang makalaban ng katapat ni Angelica kaya't sa mixing oras ay tinalo na niya ito kaagad. Matapos ang laban ay binati ni Rick at Ryanet si Angelica dahil natapos na niya ang preliminary rounds. Sinabi ni Rick na gagalingan din niya nang sa gayon ay matapos na din niya ang preliminary round. Tinanong ni Angelica si Rick kung kakayanin ba talaga nitong makakuha ng 40 panalo sa loob lamang ng 4 na araw. Ipinaliwanag ni Angelica na ang lugar ng Heroctopia ay may iba't ibang mga arena ngunit masyadong malayo ang distansya ng bawat arena upang ito ay kanyang mapuntahan kaagad. Hindi na ito pinansin ni Rick. Sinabi niya na bago mag-10 ng umaga ay kailangan niyang makapunta ng Green Hill Arena upang makuha na niya ang unan niyang panalo. Nainis si Angelica dahil hindi ito nakikinig sa kanyang paliwanag. Iniwan ni Rick ang dalawa at mabilis na nagtatakbo patungo sa arena na kanyang paglalabanan. Tinanong ni Ryanet kung gusto ba ni Angelica na mapanood ang laban ni Rick. Sumangayon dito si Angelica kaya't binuhat siya ni Ryanet. Sinundan nila si Rick habang takot na takot naman si Angelica. Tumalon ng tumalon si Ryanet habang buhat nito si Angelica patungo sa magiging laban ni Rick. Nagulat si Rick dahil sumama pala si Angelica upang manood ng kanyang laban. Nakuha ni Rick ang una niyang panalo matapos ibaon sa lupa ang kanyang nakatapat. Matapos nun ay tumakbo na ulit siya at nagtungo sa susunod na arena. Gaya ng nauna ay walang kahirap-hirap lang na tinalo ni Rick ang kanyang kaharap. Sa sunod na laban ay hindi man lang pinagpawisan si Rick. Paulit-ulit lang ang nangyari hanggang sa makumplito ni Rick ang 40 panalo sa loob lamang ng 4 na araw habang si Ryanet at Angelica ay paulit-ulit lang din na sumunod sa kanya. Matapos nun ay hindi makapaniwala si Angelica na nagawang kumpletuhin ni Rick ang lahat ng mga laban. Sa sumunod na eksena ay nakatagpo ni Rick ang chairman of the Western League Committee na si Snape Resurrect. Malugod itong nagpakilala kay Rick. Itinanong ni Rick kung paano siya nakilala nito. Sinabi ni Snape na iyon ay dahil sa kumalat na balita na siya ang pinakamabilis na pugilist sa Western Region na nakakuha ng 40 panalo sa loob lamang ng mixing panahon. Lumapit siya kay Rick at nakipagkamay dito. Sa kanilang pag-uusap ay napag-alaman ni Rick na kilala pala ni Snape si Angelica. Ayon kay Snape ay magkakilala ang pamilya niya at ang pamilya ng mga Dirmot. Itinanong ni Rick kung kailan nagretiro si Snape bilang isang pugilist. Tinanong ni Snape kung paano niya nalaman na ito ay dating pugilist. Sinabi ni Rick na nahalata niya ito dahil sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Snape na maaga siyang nagretiro bilang pugilist sa kadahilanang hindi naman siya ganun kalakas. Sinabi niya na 23 years old pa lamang siya ay nagretiro na din ito. Matapos ang ilang sandali ay umalis na din si Snape at nagpaalam kay Rick. Sa mga sumunod na eksena ay nabalitaan na ni Airwolf at ng kanyang manager ang tungkol sa ginawa ni Brofstein at Rick. Ayon sa dyaryo na kanilang binabasa ay nagawang matapos ni Brofstein ang 40 laban at bukod pa doon ay sinabi rin dito na sa isang suntok lamang ay tinatapos na nito ang laban. Bumilib din si Airwolf sa ginawa ni Rick dahil nagawa naman nitong tapusin ang preliminary sa loob ng 4 na araw lamang. Napangiti si Airwolf at nasa sabik na sinabi na mukhang magiging masaya ang nalalapit na competition. Sunod noon ay ipinakita ang mga alaala ni Airwolf bago siya napunta sa bayan ng Heroctopia. Isang araw ay pinuntahan ng matanda ang kinaroroonan ni Airwolf. Nabalitaan niyang magaling ito sa pakikipaglaban kaya't dumayo siya sa tinitirhan nito. Pagdating nila sa lugar ay dinatnan nila si Airwolf na katatapos lang makipaglaban sa isang damakmak na mga kalaban. Kinausap niya ito at sinabi kay Airwolf na pumunta ito ng Heroctopia at doon ay maaari niyang makuha ang lahat ng gusto niya at doon ay marami rin siyang makakaharap na magagaling na mandirigma. Nagulat si Airwolf nang marinig niya ito kaya't pumayag siya sa kagustuhan ng matanda.
Bumalik sa kasalukuyan ang eksena at sinabi ng matanda na noon niya lang ulit nakita na na-excite ng ganon si Airwolf. Sumang-ayon doon si Airwolf at sinabi na ngayon lang ulit siya nasabik ng ganon. Matapos nun ay muling magkasama ang tatlo. Kumain muna sila bago ulit sumabak sa isa na namang laban. Habang kumakain ay nabanggit ni Rick ang tungkol kay Snape. Napahinto sa pagkain si Angelica at sinabi na hindi niya kilala ang tinutukoy nito. Matapos nun ay nagsimula na ang Block League competition. Kailangan nilang malagpasan ito upang maka-advance sila sa totoong competition. Unang sumalang sa labanan si Angelica. Katapat din niya ang isa ring babae. Pinanood ni Rick at Rhaenet ang laban niya at napansin nila na parang wala ito sa kondisyon. Gayunpaman ay nagawa pa ring manalo ni Angelica sa una niyang laban at matagumpay na napataob ang kanyang nakaharap. Sumunod na sumalang si Rick. Hindi na pinatagal ni Rick ang laban kaya't mabilis lang din niya itong tinapos. Matapos nun ay nagpakita pa rin ng magagandang laban sina Rick at Angelica sa mga sumunod pa nilang mga laban. Ayon sa kanilang scoreboard ay kailangan pa nilang manalo ng 4 na beses para umusad sila sa susunod na round. Bibigyan sana ni Rick ng advice si Angelica ngunit umalis kaagad ito at sinabi na tatapusin niya kaagad ang susunod niyang laban. Sa sumunod na laban ay nakatapat ni Angelica ang isang Shokoy na mandirigma. Ginamitan niya ito ng flickering feet at sinundan niya ito ng level 3 composed magic na water wall. Matapos nun ay sinabayan din niya ito ng level 2 composed magic na thunder arrow. Buong akala ni Angelica ay tapos na ang laban ngunit nagkamali siya. Hindi tumalab sa lalaki ang magic ni Angelica kaya't nakalaban pa ito sa kanya. Bumawi ito sa kanya at sa pamamagitan ng isang malakas na suntok ay bumalibag sa pader si Angelica kaya't hindi na rin ito nakalaban. Napasigaw na lang si Rick dahil doon. Matapos nun ay pinagaling si Angelica ng isang healer upang gumaling ang mga injury nito. Paglabas niya ng medical room ay kinamusta siya ni Rick. Sinabi ni Angelica na mabuti naman ang kanyang kalagayan. Kinausap ni Rick si Angelica at sinasabi na masyado itong nagmadali sa pakikipaglaban kaya't mabilis na naubos ang kanyang mana dahilan upang manghina siya at mabawasan ang kanyang bilis. Binaliwala lang ito ni Angelica at sinabi na hindi niya kailangan ng advice kanino man. Naglakad papalayo si Angelica ngunit makulit si Rick kaya't sinundan pa rin niya ito sa paglalakad. Nakulitan rin sa kanya ito kaya't huminto muna sila at nag-usap. Sinabi ni Angelica na ang lalaking kumausap sa kanya na nagngangalang Snape ay kasintahan niya. Sinabi niya na mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay doon na rin nagsimula ang paghihirap nilang magkakapatid. Dahil doon ay ipinagkasundo siya ng kanyang tito kay Snape bilang maging kasintahan nito kapalit ng maraming salapi nang sa gayon ay mapunan nila ang kanilang pangangailangan. Bukod pa doon ay nakatakda na rin ang pagpapakasal nilang dalawa. Nag-isip muna saglit si Rick at pagkatapos ay bigla siyang nagulat sa sinabi ni Angelica. Naina sa kanya si Angelica dahil nahuli ang reaksyon nito. Magpapaliwanag sana ulit siya kay Rick nang biglang nagkaroon ng kaguluhan sa lugar na iyon. Tiningnan nila ito. Nakita nila doon ang lalaking tumalo kay Angelica na si Taylor Bridges at ang isang lalaki na kahawig naman ng isang dragon. Ang pangalan naman niya ay Jeeth. Nanggugulo sa loob ng bar si Jeeth kaya't sinubukan siyang pigilan ni Taylor. Walang nagawa si Taylor at sa isang balibag lang ni Jeeth ay nawalan na ng malay ito. Hawak-hawak din ni Jeeth ang isang babae at nais din niya matikman ang katawan nito. Sa sobrang pagkasabik niya ay dinilaan niya ang babae. Pumasok sa loob si Angelica upang pigilan ito. Naina si Jeeth kaya't nilapitan niya si Angelica. Susuntukan sana niya si Angelica ngunit napigilan ito ni Rick. Nagulat si Jeeth dahil doon. Matapos nun ay biglang pumasok si Snape at kinausap si Jeeth. Nakiusap siya rito na huminahon at itigil na ang kanyang ginagawa. Nagpapigil naman si Jeeth kaya't lumabas na din ito ng bar. Humingi ng paumanhin si Snape dahil sa mga ginawa ni Jeeth. Nilapitan siya ni Rick at itinanong kung sino ba ang nilalang na iyon. Sinabi ni Snape na nakakabata niyang kapatid si Jeeth. Sinabi ni Snape na bayolente talaga si Jeeth ngunit mabilis din namang kumakalma ito. Tinanong ni Snape kung nasaktan ba si Angelica. Sinabi naman ni Angelica na mabuti ang kanyang kalagayan at hindi naman siya nasaktan sa mga nangyari. Matapos nun ay umalis na rin si Snape. Pagkaalis nito ay itinanong ni Rick ang dahilan kung bakit gusto nitong sumali sa tournament. Sinabi ni Angelica na malaking salapi ang naging kapalit upang mapapayag siya na maging kasintahan ni Jeeth. Pinilit maging sponsor ni Snape sa tournament nang sa gayon ay makalikom ito ng malaking pera at si Jeeth ang daan niya upang makuha niya ito. Malakas si Jeeth kaya't malaki ang pag-asa nito na maging champion sa tournament. Pinilit sumali ni Angelica sa tournament nang sa gayon ay matalo nito si Jeeth upang hindi makakuha ng malaking salapi si Snape at nang sa gayon ay hindi matuloy ang nakatakda nilang kasal.
Sa kasamaang palad ay alam ni Angelica ang katotohanan na mahihirapan siyang talunin si Jit kaya't nawawala na din ito ng pag-asa. Dahil sa sinabi ni Angelica ay biglang nakaisip ng paraan si Rick. Sinabi niya kay Angelica na tuturuan niya itong magsanay nang sa gayon ay matalo niya si Jit. Dito muna natin tatapusin mga idol at salamat ulit sa inyong panunood.